Sana po ay okay lang kayo diyan, dahil dito sa UK ay napakalamig, super duper po. Usapan natin ang mga roles and duties ng mga caregivers dito sa UK, kung anong mga gawain ba nila mula sa umaga hanggang gabi. Dahil meron po tayong tatlong shifts, three main shifts. Mga morning shifts, morning, afternoon, or evening, and yung night shift. Ayan. Bago natin pag-usapan ang roles and duties ng isang caregiver dito sa UK. Baka po pwedeng pa-subscribe naman dyan. Ayan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe at sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Ako nga po pala si Miss Marikit na nandito sa United Kingdom. Ayan. So, nandito po ako since 2012 dahil ako po ay nagkaroon ng AFAM. Ayan. Okay, umpisahan na natin, mga kadikit. So, background muna no, sa pagiging isang caregiver. Ang caregiving, ito ay 24 hours. Ayan. So, merong 24-hour continuity of care. So, dire-diretso ito. Walang pagot, walang patid ang pag-aalaga natin sa mga residente natin. Meron yan tatlong main shifts, di ba? Para merong, kumbaga, kahalili. Tapos, syempre, i-hand over mula dun sa kahalili mo, i-hand over sa'yo yung kung ano yung nangyari sa shift niya about dun sa mga residente. Okay? And then, ayun, after ng shift mo rin, mag-hand over din, i-hand over nyo naman sa susunod na shift. So, pag sinabing merong continuity of care, so, na walang pagod, syempre kasi hindi naman pwedeng matigil, di ba, yung pag-aalaga natin sa mga pasyente o sa mga residente natin. Ayan, so tuloy-tuloy lang kung ano yung mga hindi nagawa nung hahalinhinan mo. Ano ba? Noong papalitan mo, yung mga hindi nila nagawa, pwedeng kayo na ang mag-continue. So, umpisahan natin sa morning shift. Ayan. Ang morning, normally, nag-i-start siya ng 7 o'clock and then matatapos ng 2 o'clock ng tanghali. So, ano unang mga ginagawa ng mga carers or caregivers sa mga residente nila? Syempre, i-get up nila yan mula sa bed. And then, dalhin sa toilet, to-toiletin sila syempre, and then bibigyan ng wash. Ayan. Yung iba naman sa bed na wina-wash, yung mga hindi nakakalakad. So, minsan doon na lang sa bed nila wina-wash. And then, syempre, papalitan ng damit, and then, dali na sa lounge, ayan, para and then waiting for breakfast, bibigyan na ng breakfast. Sa breakfast nila, syempre, yung mga independent, pwede naman sila na sa sarili nila, mas makakatulong sa kanila yon kung sila sa sarili nila ang kakain, pero yung iba syempre na kailangan ng assistance sa pagkain, so tayo na ang gagawa noon. Ayan, so susubukan lang natin sila. Ayan, at depende rin syempre sa mga foods, may kanya-kanyang ano rin yan, kung anong mga diet nila, At yung iba, syempre, kung ano yung gusto nilang kinakain. So, tapos na mag-stay sila, after breakfast, mag-stay sila sa lounge, pwedeng manood ng TV, pwedeng, tapos syempre, dadating na yung mga relatives niyan, yung mga dalaw, yung mga kamag-anak. Ayan, so, and then, yung iba naman, syempre, may mga appointment siguro sa ospital, ayan, or sa dentist nila, or sa optometrist. Ayan, so, minsan kasama tayo, lalo na sa mga appointments nila. And then, yung iba naman, nilalabas ng mga family nila. O, lalo na kung birthday. Dating ng siguro mga 11 or 12, start na ng lunch pala muna ulit. So after ng lunch, then, ano na nga, pagdating ng siguro mga 2, magsimula na ng mga activities. Ano naman yon, afternoon carers na. Oo, and then, so i-guide-guide lang nila doon sa activities ang mga residente nila. And then, syempre, pagdating na ng mga 5 o'clock, dinner time na. So, serve na uli ng mga carer ang dinner. Tapos, siguro yung iba, start ng 7, mag-start na uli sila na personal care. So, personal care, guys, yung tawag nga pala dun sa pagwawash or pag-shower, then pagdala sa toilet. So, personal care ang tawag doon. So, eto naman, afternoon, evening
personal care bago sila matulog. So, papalitan natin ng pajamas. Siyempre, wash-wash pa din yan. Ayan. Tapos, lagay ng cream kung nung cream na ano para sa kanila. Ayan. And then, so, palitan natin ng pajamas or evening dress. Ganyan. Yung mga hindi pa pupunta sa mga kwarto nila, pwedeng mag-stay sa lounge, manood ng TV. Tapos, depende rin sa kung anong preferred time nila na matulog. Siyempre, marami dyan, yung mga maaga matulog. So, dadali na sa bed. Ayan, and then para matulog. And then, yung iba naman nag-i-stay pa sa lounge. So, okay lang din. So, siyempre, tingnan-tingnan lang din natin. Ayan, ang susunod namang shift ay yung mga night carers. Ayan, night shift. Ayan. At kabilang ako dyan kasi ang shift ko talaga sa work ay night. I'm only doing nights, guys, kasi ano, mas masarap. Nasanay na ako na nagtatrabaho sa gabi. Mas, para sa akin, mas komportable, mas masarap mag-work sa gabi. Oo, kasi medyo tahimik dahil mga natutulog na sila, yung mga residente. Pero although meron ding mga ilan-ilan pa isa or dalawa na syempre mga naglalakad, oo, so kailangan bantayan din sila. Ayan, just in case na ma-fall sila. So, ito naman ang mga trabaho ng mga night carer. So, pagdating ko, so, iyan ko na ha, kung ano yung ginagawa ko ha. Iyan ko na sa sarili ko, okay? So, pagdating ko, yun na nga, una, rounds muna ako, initial round, gawin ko initial round, titignan ko muna sila na okay sila sa mga kwarto nila. And then, tapos pag okay, record muna. Importante, recording, ano? So, hourly check. So, hourly check. So, check natin sila hourly and then i-record natin yan na okay sila, kung anong ginagawa nila. Ayun, importante ang recording, guys. And then, then, sa kitchen, syempre, sa gabi, kailangan yan, i-prepare na natin yung unit natin, ano, para sa kinabukasan, para sa mga morning na darating ng mga caterers at sa mga bisita na darating, malinis yung ating working place. So, isa yun sa mga trabaho ng mga night carers. So, linis ng lounge, ng kitchen, ayan, mga basura itatapon. So, ayun, ang trabaho ng mga night carers. So, hourly check na okay ang mga residente sa mga kwarto nila, i-record mo doon kung natutulog ba or gising. And then, syempre, importante yung kaya mo check para malaman mo kasi komot nga gabi, natutulog. Minsan, baka meron na palang nalaglag sa floor, merong na-fall sa floor. So, syempre, tawag tayo ng emergency, ring natin yung emergency bell, and then para dadating ang help from our shift leader. Ayan, and then para ma-assess, and then kung kinakailangan na tumawag ng paramedics, o di ba? Yun, ang mga gawain sa gabi. And then pagdating na ng mga morning staff, so mag-handover naman kayo para malaman naman nila kung ano nangyari sa buong gabi. And then, also, ang night shift nga pala starts at around 8 o'clock. 8 o'clock hanggang 7:30. So, iyan yung shift ko ha sa amin, sa trabaho ko, from 8 p.m. hanggang 7:30 a.m. So, ilang oras yun? 11 and a half hours. Ayan. So, yan ang pinakamatagal na shift. Although, sa araw naman, merong mga long shift na tinatawag. So, mula sa umaga hanggang hapon na yon sila nag-duty. Ayan, syempre naman para mas malaki ang kita, di ba? So, guys, sa kay caregiver, pwede ka ring, kung gusto mo talagang kumita ng malaki, magsipag ka lang din naman, ano, hindi, kumuha ka ng mga extra shifts, ayan, kapag ka libre ka, pwede naman. So, alam naman natin ng mga Pinoy, mga masisipag yan eh. Nako, kahit ako po noon, nung ako nagsisimula magtrabaho dito as a caregiver, alam niyo po ba, puspos ako sa trabaho nun, madalas akong mag-extra, ayan, may overtime pa, and nagkaroon pa nga ako at one point na meron akong 2 trabaho. Opo, kasi kailangan ko ngang meron niya akong binubuong bahay sa Pilipinas. So, kailangan doble kayod. So, ayun. At okay naman po. So, nakaka-survive naman. Magsipag ka lang
At, ayun kung ano man ang mga gusto mo, mithiin mo sa buhay, makakamit mo naman kahit bilang isang caregiver dito sa UK. Ayan, so sana nagustuhan ninyo ang ating content. Um, Ayan, ang mga gawain, ang roles and duties ng isang caregiver sa care home settings dito sa UK. So, yan guys. At sa mga, again, paalala ko lang sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, napadaan dito, baka po pwedeng paki-subscribe naman at paki-hit din ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. And then mag-comment kayo dyan sa baba ha kung anong gusto nyo i-content ko. Ayan, kahit out of caregiving topic. Ayan. Okay ako guys, kahit ano go ako dyan, game ako dyan. Ayan. Kung titignan nyo ang channel ko guys, makikita nyo marami akong mga contents dyan, hindi lang pagka-caregiving. Tinry ko na lahat guys, marami na ako tinry. So, yan mga lifestyle, kung gusto nyo pa ako makilala, go lang. Ano nyo dyan, mag-comment kayo kung anong gusto nyo gawin ko. Yan, nagla-live din ako guys. Ayan, dati every week ako nagla-live, pero ngayon sa sobrang ano ko na, busy. So hindi ko na din maasikasong mag-live, pero paminsan-minsan nagla-live pa rin. Ayan, gumagawa rin ako ng mga reviews about sa mga reactions, like dun sa recent na kakatapos ng Miss Universe, mga ganun ba? Okay guys, so hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Ito po ang inyong si Miss Marikit at sana po ay okay lang kayo dyan. Hanggang sa susunod po. Thank you for watching. Bye!